Batang lalaki na naghahagis ng dart. Bigla na lang tumama ang dart sa gitna ng pinakamaliit na dartboard sa buong mundo. Nang mga sandaling iyon, nadiskubre ito ng direktor. Dali, magpadala tayo ng isang tao para hanapin iyon. S-rank dartboard. Ito ang target na nangangailangan ng pinakamahusay na katumpakan sa buong mundo. Kailangan lang natin ng isang taong lalaban para sa atin. Ngayong taon, ang pamilya ko na mga Chu ay tiyak na makakamit ang unang pwesto sa ranggo. Ngunit ngayon, ang bata ay dahan-daang lumabas mula sa likuran. Hindi niya inaasahan na ang simpleng bagay na ito ay magdudulot ng kaguluhan sa lahat. Mukhang, ang kakayahan ng pamilya Chu ay napakababa. Pagkasabi pa lang niya noon, lahat ay nagalit na. Pero hindi nila alam na ang batang ito ay hindi na ang walang silbi sa pamilyang Xiao, kundi siya mismo si Bruce, ang nangungunang assassin, na napunta sa katawan ng bata. Nakita nila ang batang nagsasalita ng mayabang. Nagalit ang pamilyang Xiao. Wala silang balak patawarin si Bruce. Kaya, nagmungkahi si Bruce na makipaglaban sila. Kung manalo siya, walang maglalakas loob na maliitin pa siya. Hindi inaasahan, ang pamilya Xiao ay naglabas ng kanilang pinakamalakas. Ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay niraranggo na bilang 30 sa buong mundo. At hindi pa siya natatalo. Lubhang nag-aalala ang ate nang makita niya ito. Ngunit si Bruce ay may tiwalang nagsabi na hindi siya matatalo. Round 1, ang lakas ng paghamak. Inihagis ni Chu Xiao ang kanyang dart. Tumama ito sa 2 target. Pagkatapos, tumama ito mismo sa gitna ng pangatlong target. Kala ng lahat ay mananalo si Chu Xiao. Ngunit hindi inaasahan, kinausap ni Bruce ang kanyang ate. Yoyo, kalma lang. Pakinggan mo ako, ang teknik ng pamilyang Xiao. Para lang yon sa mga kalalakihan. Hindi yan para sa'yo. Sa lakas ng kamay, kahit anong pagsisikap mo pa, hindi mo kayang talunin si Xiao Xiao. Alam ko. Pero, kaya, dapat natin gamitin ang diskarte. Susunod. Kalimutan mo muna ang lahat ng mga teknik na iyong natutunan. Pakinggan mo ako, gamitin mo ang hakbang na 7-star step. Sikapin mong maipit ang buntot ng dart. Isuksok ang dart. Damhin ang lakas sa baywang. Gamitin ang baywang para kontrolin ang pulso. Huwag nang mag-isip pa ng iba. Pagkatapos ay komportableng mag-perform. Iba ang kapatid ko ngayon Ang tiwala niya tingnan. Bibi, nanalo ako. Nanalo tayo. Ano? Ito ang galaw ni Bruce, ang assassin. Paano kaya natutunan ni Yoyo yun? Noong una, sapat na sana ang paghingi ng tawad ni Xiao Xiao. Pero inakusahan niya si Yoyo ng pandaraya. Kaya ayaw paawat, gusto niyang makipaglaban ulit. Pangalawang laban, isang paligsahan na susubok sa lakas, kasanayan, at katumpakan. Hindi dapat sumali ang isang batang may ganyang edad. At ang lakas ni Xiao Xiao, mas malakas pa ito kaysa sa dating kapitan. Tumpak niyang nataman ang 4 na target. At nais pa nitong gamitin ang pagkakataon para saktan si Yoyo. Ganun. Hindi makakasali si Yoyo sa kompetisyon. Bibi, alam kong marunong ka ring maghagis ng dart. Pero nataman na ni Tio Xiao ang 4 na target. Kahit na matamaan mo, pantay lang din naman. Kinakabahan ako ng sobra. Hindi kita hahayaang apiin. Mabaho kang bata, binubunot mo ba ang oras? Hindi ka na ba lalaban pa? Masyado nang huli para humingi ng awa. Isang pagkatalo lang, at talo ka na. Bigla akong nagbago ng isip. Ang laban ngayon, kung matatalo ka, maaari kitang ipanatili rito kasama si Xiao Yoyo. Yoyo, kailangan niyang hugasan ang aking mga paa araw-araw. At ikaw, kakain ka ng toilet paper kapalit ng kanin. Sino ang nagsabing gusto kong sumuko? Napakadali lang palang tamaan ng 4 na target. Sige, gawin mong 8. Bumobol ang layo. Ang may sakit na bata ay nagyayabang pa. Hindi ka ba natatakot? 8. Huwag kang mangarap. Akala niya ba superhero siya? Kahit na ang pinuno. Sa kanyang kasagsagan ay 6 lang ang nataman niya. Ang bata-bata pa, wala pang alam sa buhay. Hindi ka ba natatakot?
Ito ang tinatawag na kasanayan. Tingnan ko nga. Ano ang gagawin mo ngayon? Ano ang gagawin niya? Nakatakip pa ang mga mata. Malinaw na. Alam niyang hindi siya mananalo. Kaya gagamit siya ng ganitong paraan. Para subukan ng kanyang kapalaran. At para mabawi ang kaunting dangal. Ang batang ito, ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Hindi maganda. 10 pa lang ang edad ko ngayon. Hindi sapat ang taas ko. Akala ko naman ay may kakayahan ka. Katuwaan lang pala ito. Ang baho-baho ng bata. Mas mabuting umuwi ka na muna. Matuto kang maglakad ng maayos. Tapos, saka ka lumaban. Tingnan mo nga naman ang kanyang katawan, ang clumsy. Siraulo na bata, sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang ituloy pa yan. Mag-ingat ka baka sumakit ang likod mo. Ito ang teknik na ulan ng mga dart. Sikat na diskarte ni Mr. Bruce. Paano kaya nagawa to ng batang ito? Kailangan kong subukan ulit. Ganito kasi yun. Hoy, paano mo nagawa yun? Hindi maganda, iniisip ko lang ang panalo. Pero, nagpakita lang ako ng kaunting kahanga-hangang kasanayan. Nagbasa ako ng libro at habang nagsasanay tayo. Sa pamamagitan ng pagmamasid ko sa aking sarili, natutunan ko ito. Ano, kaya na niyang gawin yun sa pamamagitan lang ng pagtingin. May isang henyo kaya sa pamilya Tiyo. Lakas na tumatagos sa bato. Tingnan mo, lahat ay tama. Ang lakas ng pulso ng batang ito. May hahalin tulad sa iba. Maaaring may kukumpara pa nga sa pinuno ng angkan. Huwag kang magbiro. Imposible. Isang pasyente na nakahiga sa kama buong araw. Paano kaya niya natutunan ng ganoong kahusay na kasanayan? Subukan mo. Tingnan natin kung kaya mo. Kung mapapanalo mo ako, susundin kita. Kahit mapalad kang manalo, isa ka pa rin. Walang silbing naghihintay lang ng kamatayan. Manatili ka na lang dyan sa pamilya Tiyo. Sige lang, maging isang maliit na uod. Tigil, pinayagan ba kitang umalis? Ano? Ito, pag-ulan ng mga palaso. Hindi. Imposible. Ang sikat na diskarte ni Bruce. Bakit kaya alam ito ng isang bata? Kailangan nating maghanap ng paraan. Susubukan ko ang lakas ng batang ito. Paano mo nagawa iyon? Hindi maganda. Gusto ko lang manalo. Nagamit ko na ang kakayahang ito. Ayos lang. Habang nagsasanay ang mga kuya at tito ko. Nanunood lang ako sa gilid. Ako mismo ang nag-isip ng estilo na ito. Ano? Naisip mo lang yan habang nanunood. May isang henyo na lumitaw sa angkan ng Chu. Ang lakas na tumatagos sa bato. Tingnan mo, lahat ay tama. Ang lakas ng pulso ng batang ito. Makakapantay sa ilang tao. Maaari pang ang mapantayan ang pinuno ng angkan. Huwag kang magbiro. Imposible. Isang pasyente na nakahiga sa kama buong araw. Paano niya nagawang matuto ng ganoong kahusay na teknik? Hindi ako makapaniwala. Subukan mo kaya. Kung mapapanalo mo ako, susundin kita. Kahit mapalad kang manalo, ikaw ay isa lamang. Walang silbing naghihintay na mamatay. Manatili ka na lang sa pamilya Tiyo. At magpatuloy na maging isang maliit na insekto. Tigil, hindi pa kita pinapayagan umalis. Ano ang sinasabi mo? Ano ang gusto mong gawin? Dahil sumuko ka na.
Tuparin mo ang pangako mo. Anong pangako? Bata ka pa. Bakit ang dali mong makalimot? Kung matatalo ka, kailangan mong hayaan akong sumakay sa'yo. At gumapang sa buong angkan ng Chu. Lumapit ka, lumuhad ka. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi kita susundin. Bahala ka nga. Kung gayon, gagawin ko ang sinasabi mo. Lumuhad ka at yumuko ng mabuti. Ang iyong posisyon bilang isang opisyal ng palasyo. Ako ang papalit sa iyo. Ano? Bibi, patawarin mo siya. Ate, nagtitiwala ako sa binata. Tutuparin niya ang pangako niya. Pumili ka na. Hindi ako nag-aalala dito. Ayaw kong mapahiya siya sa harap ng maraming tao. Kung magagalit siya, mamaya sa pamilya Tiyo, guguluhin ka nila. Nag-aalala ka ba sa akin? Ikaw ang nakababata kong kapatid. Dapat sana'y mas inalagaan kita. Sige, kung yan ang sinasabi mo, susundin ko ang sinabi mo. Patawad na kita sa pagkakataong ito. Pag nakita mo kami sa bahay ng mga Chu, ayuan mo na kami. Chu Xiao. Lumuhad ka. Magpakabayo ka sa kanya. Bakit? Siya ay, sabi ko sa'yo lumuhad ka, naiintindihan mo ba? Sampain, kung gagawin mo yan, papatayin kita. Ayoko na pong sumakay, nakita ko kasi na, sasaktan niya ako, hindi ninyo ako pwedeng tanggihan. Napakagalang-galang po ng angkan namin na mga Xiao. Natatalo na po kayo ni Xiao Xiao. Nangako na po siya sa inyo. Tapos kung hindi ko kayo susundin, parurusahan kita. Mahigpit ang mga alituntunin ng angkan ng Chu. Ikaw at si Yoyo. Tatanggap ng parusa mula sa angkan ng Chu. Ang matandang ito, ano kaya ang plano niya? Sige, sasakyan ko siya. Tara na. Gusto kong gumapang ka sa buong bahay ng mga Chu. Sundin mo ang sinabi niya. Hayop na bata. Balang araw, magsisisi ka sa pang-iinsulto mo sa akin. Pagdurusang 10 ulit na mas masakit kaysa sa akin ang ibibigay ko sa iyo. Bibi. At si Yoyo rin. Paligsahan ng dart, sumali kayo kasama si Chu Xiao. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Ano ang hawak mo? Ate, sabi nila. Mapupunit ang pantalon ko. Naghanda na ako para doon. Huwag ka nang mag-imbento pa. May makakarinig sa iyo. Darating na ang paligsahan sa dart bukas. Nakahanda ka na ba? Pwede bang hindi na lang ako sumama? Bata pa ako. Sa mga kabataan ng angkan ng mga Xiao, ang kompetisyon na pwede kong salihan ay ang paligsahan ng mga batang manlalaro ng dart. Lalaban ako sa mga bata. Ayoko ng ganitong panalo. Huwag ka nang magalit. Ang paligsahan ng mga Diyos ng dart ay isang malaking pangyayari. Tara na, kahit hindi ka mananalo. Pero, magkakaroon ka ng karanasan. Mapapanood mo ang mga magagaling na manlalaro. Ate, nakakilala na ako ng maraming mahuhusay. Pero lahat sila ay tinatawag akong henyo. Huwag ka nang maghambog. Kilala ko ang iyong kakayahan. Kahapon, nakipaglaban ka kay Chu Xiao. Nanalo ka dahil sa swerte. Huwag kang maging mayabang. Sinasabi ko sa iyo, ang mahalaga ngayon ay ang iyong kalusugan. Alam ko na. Maghanda ka na. Ang paligsahan ng dart ay gaganapin sa lungsod. Pagdating natin doon, walang magbabantay sa atin. Dapat nating alagaan ang ating mga sarili. Sige. Ganun na nga. Sasamahan ko si Yoyo doon para maglaro ulit. Paligsahan ba ng dart yun? Naalala ko na, 10 taon na ang nakakaraan. Ako ang nanalo noon. Naalala ko rin ang kompetisyong ito. Ito ang paligsahan ng dart. Ang daming tao. Mag-ingat ka.
Huwag ninyong mapahiya ako rito. Sundin ninyo ako. Ang kulang sa isang tao, ito ang lalong binibigyang diin niya. Paulit-ulit mong binabanggit ang iyong karangalan. Ang karangalan ng inyong angkan. Sisirain mo rin ito balang araw. Kawawa naman. Kahit hindi ko alam kung bakit sinunod ng tatay ko ang sinabi mo. Pero ito ang lungsod. Wala rito si Papa. Dapat kayong maging maingat. Kung hindi, iiwanan ko kayo rito. Ako, Terra na. Bantayan ninyo silang mabuti. Kung may kakaiba silang gawin, sabihin mo sa akin agad. Nakita ko na sa TV ang kombensyon. Pero hindi pa ako nakakapunta rito dahil sa tatay ko. Ang saya-saya ng kombensyon na ito. Doon, libre ang pagkain na inihanda ng mga organizer. May grilled cheese sandwich. Ang bango. Gutom na ako. Kumain na tayo. Hindi ka pa rin naman nakapunta rito dati ah. Paano mo naman nalaman yun? Narinig ko lang sa mga tao. Terra na. Bruce Lee. Ang gwapo. Ganon din ang iniisip ko. Gusto ko siyang pakasalan. Bakit? Wala ito, huwag mo nang pansinin. 10 taon na ang nakararaan. 15 taong gulang si Bruce Lee. Nakakuha siya ng 19 na puntos na perpekto. Nanalo siya ng kampyonato sa kategorya ng mga kabataan. Simula noon, siya ay laging namunguna sa ranggo. Walang makakahigitan. Ang batang babae na ito, paano mo naman alam iyon? Fan ka rin pala ni Bruce Lee. Sinabi mo na. Gusto mong pakasalan si Bruce. Ano? Huwag ka nang mangarap. Matagal nang single si Bruce. Wala siyang nililigawan. Bakit mo naman ako sinasabihan ng ganyan? Kasi ako lang ang karapat-dapat na makasal sa kanya. Ilang taon ka na ba? Ang lalim naman ng iniisip mo. Nakapag-asawa na ako, legal na akong makakasal sa kanya. Ako, maghihintay pa ako ng ilang taon bago ako magpakasal sa kanya. Huwag mo akong agawan. 9 na taon pa. Kung ikakasal na ako ngayon sa kanya. Hanggang sa maging 20 anyos ka na. Ang anak ko at siya. Magiging kasing edad mo na siya ngayon. Ikaw. Huwag na kayong mag-away. Patay na si Bruce Lee. Hindi pa patay si Bruce Lee. Paano niya nalaman iyon? Hindi ko pa siya pinakasalan. Siguradong hindi pa siya patay. Iyong maliit na babae. Ang patay ay hindi na mabubuhay pa ulit. Hindi na kita kakausapin pa. Masama. Ang itsura ng batang babae na ito, parang pamilyar. Saan ko nga ba siya nakilala? Terra na. Sa lugar na ito ang pinakamataong lugar. Anong laro ito? Ito ay blindfolded dart throwing. Ate, gusto mo bang sumubok? Tama na. Kahit na tayo ay mga kalahok. Bata ka pa naman. Mahihirapan tayong makakuha ng mataas na marka sa paligsahan. Huwag mo nang isipin yan. Mas mabuting manood na lang tayo sa kanila mula rito. Ate, nandito na tayo. Gusto kong maibalik ang medalya. Nang nasa bahay ka ng mga tiyo. Nahirapan ka ng husto. Bukod pa riyan, alam ko ang iyong hangarin. Gusto mong umunlad ang iyong kakayahan. Hindi ba? Huwag mo nang hayaang api-apihin ka ni Tiyo Xiao. Pero ako, huwag ka nang magsalita pa. Terra na. Bulag na dart, marami akong paraan. Kung si Yoyo ay hindi mananalo, hindi na ako magiging Bruce. Kayong dalawang walang silbi, maglalaro ba kayo ng bulag na dart? Bakit ka nandito? Sumusunod ka ba sa amin? Si Chu Xiao ay sasali sa darts tournament. Gusto niyang makasali sa mataas na ranggo sa kompetisyon. Magaling siyang maghagis ng dart kahit nakapikit. Normal lang na sumali siya sa kompetisyon. Hindi kaya siya magdudulot ng problema sa atin. Hahagilapin ko ang tiyempo para palayasin siya rito.
Ang misteryosong tao ay nasa ikatlong pwesto sa ranggo. Darating siya ngayon. Ang blind dart ay ang kanyang espesyalidad. May mga nagsasabi nga, mas magaling pa siya kay Bruce sa blind dart. Ang dalawang walang silbi na ito. Gusto ninyo bang maranasan ang pagkatalo? Sino nga ba ang nasa ikatlong pwesto? Hindi niya ipinakita ang mukha niya. Posible kaya, pangit siya, baluktot ang mukha. Ano daw ang sinabi niya? Gusto niya bang maging mas magaling pa kay Bruce? Bukod pa rito. Kahit na magaling siya, ano naman ang pakialam mo? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ay isang talunan lang. Maglalakas loob ka bang sigawan ako sa entablado? Kung mag-aaway kayo, lumabas kayo. Huwag ninyong istorbohin ang kompetisyon. Saan galing ang batang ito? Paano mo nasabi sa akin yan? Alam mo ba kung sino ako? Kilala kita. Ikaw si Chu Xiao ng angkan ng mga Chu. Ganito na ba kasikat ang pangalan ko? Pati ang batang ito. Kilala rin niya ako. Ikaw ay isang walang silbi. Utang mo lang sa yaman ng iyong mga magulang. Ang posisyon mo sa ranggo. Bumili ka lang ng pwesto mo sa kompetisyon ng dart. Ikaw ay isang tanga lamang na nasa ika-30 pwesto. Malapit ka na palang mag-25, hindi ba? Bakit ka pa sumali sa kompetisyon para sa mga kabataan? Napakawalang hiya mo naman. Si Young Master Chu Xiao pala ito. Bumili ba siya ng pagsali sa kompetisyon? Pero nasa ika-30 pwesto lang siya. Ang pagbato niya ng dart ay masyadong magarbo at hindi epektibo. Isa lang siyang tanga na naglalaro ng dart. Para to sa mga kabataan. Hanggang 22 taon lang ang edad. Bakit sumali pa rin si Chu Xiao sa kategoryang to? Gusto niya bang manakat ng mga bata? Ang kapal naman ng mukha niya. Hayop. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo? Tuturuan ulit kita ng maayos. Ang gagawang ito. Magtatapon siya ng dart sa mga bata. Ngayon, 25 taon ka na. Bakit ang hina mo pa rin? Nakikita ko na. Ang martial arts ng angkan ng Xiao. Mawawala sa iyong mga kamay. Ikaw. Sino ka nga ba talaga? Ano bang pakialam mo? Ito ang teritoryo ko. Umalis ka na. Galit na galit ako, sa iyo. Kayong dalawa. Sasali ba kayo sa kompetisyon? Gusto kong makipaglaban sa iyo. Kung mananalo ka sa akin, bibigay ko sa inyo ang mga puntos ko. Aalalahanan ko ang sinabi ninyo. Huwag kayong magsisisi. Hindi ako magkakamali. Ang mga yapak ng batang ito. Tiyak na may kaugnayan ito kay Bruce. Susuriin ko siya. Kahit na ano paman, nasa hustong gulang na ako. Gusto mo bang makipagkompetensya ako sa batang iyon? 15 pa lang siya. Ayoko namang gawin iyon. Pagtatawanan lang ako ng mga tao. Mamaya, kung manalo tayo. Huwag mo nang kunin ang puntos ng batang iyon, ha? Sumali siya sa kompetisyon ng kusa. Marami na siyang pinagdaanan. Huwag na nating siya pang inisin pa. Ate, hindi mo ba nakikita? Nasalo niya ang suntok ni Chu Xiao. Ang batang ito. Bakit hindi ka marunong mahiya? Ilang taon ka na ba? Gaano nakatagal kang nagsasanay? Kailangan mo pang pagsikapan ng husto para magtagumpay. Hindi na gaanong kahaba ang daan sa unahan. Ang aking idolo, si Bruce Lee, ay nawala na ng walang bakas. Ang pangalawa, ang pinuno ng angkan ng mga Xiao, si Xiao Man, ay naging isang baldado. Walang sino man ang mas magaling pa sa akin. Sinasabi mo bang ikaw na ang pinakamagaling ngayon? Ikaw ba ang pangatlo sa ranggo? Kung natatakot kang matalo,
Sumuko ka na ngayon din. Hindi mo pa naipakikita ang iyong tunay na pagkatao. Ang rank 3 sa Grand Prix ng darts ay isang 15 taong gulang na babae pala. Ikaw bata. Ano ang ibig mong sabihin? Bata pa ako kaya wala akong karapatang sumali. May diskriminasyon ka sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po iyon sinasadya. Nagulat lang talaga ako. Hindi ako makapaniwala na isang 15 taong gulang na dalaga ka lang. Isang henyo ka pala. Huwag ka nang magbiro. Gusto mo bang kunin ang puntos ko? Kailangan mo lang may pasok ang 4 na target doon. Hindi, 5 target doon. Susuko na ako sa'yo. Kung alam lang namin ito, na ikaw pala ang pangatlo sa ranggo. Siguradong hindi na kami lalaban sa'yo. Hindi na kami lalero pa. Sumuko na kami. Sumuko ka na ba? Sige, pumapayag na ako. Isusuko na ninyo ang inyong karapatan na sumali sa kompetisyong ito. Simula ngayon. Bawal na kayong sumali sa paligsahan. Pagkatapos ay papayag na ako sa inyo. Bata, ano ang sinasabi mo? Bakit ko naman kayo susundin? Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay. Pagkatapos ng paligsahan ng dart na ito, ang ranggo ng inyong pinuno ng angkan, si Chuman, babagsak sa 3. Pagdating noon, ako ang nasa pangalawa, at kayo ay susunod sa akin. Kayo ay mga tao ng angkan Chu. At ako ay mas mataas ang ranggo kay Chuman. Kung mawala ang karapatan nating sumali sa kompetisyon, pag-uwi natin sa pamilya Chu, mas mahihirapan pa kami ni Bibi kaysa ngayon. Pero hindi natin kayang talunin ang nasa top 3. Siya ang henyo sa larong dart sa buong mundo. Ate. Bakit, Bibi? Kapatid, may problema tayo ngayon. May plano ka na ba? Sobrang nag-aalala ako. Bibi. Ate, ayos lang yan. May plano na ako. Hindi kita pababayaan na matalo. Labing 5 ka pa lang, pero nasa top 3 ka na sa ranking. Ikaw nga naman ay isang henyo, pero bata ka pa rin. Masyado ka pang inosente, mas bata ka sa akin ng kaunti, di ba? Paano mo nasabi yan? Susundin namin ang gusto mo. Kung mananalo kami sa iyo, hindi ka dapat mandaya. Hinding-hindi ako mandaraya. Pero sasabihin ko na muna, iisa lang ang oportunidad ninyo. Ate, sumunod ka na lang sa kutob mo. Damhin mo ang dart, sige. Pagkatapos masugatan si Tio Chu, ang mga kabataan ng angkan ng mga tiyo. Ganito lang ba ang kaya ninyo? Bakit ganoon? Nakababatang kapatid, ilang beses na ba tayong nagtapon? Pang-4 na beses na tayong nagtapon. Isa pa lang tama, mananalo na tayo. Napakahusay mo. Ang batang ito ay isang henyo sa pagbato ng dart. Nalaman na niya ang aking paraan.
Hindi pwede, kung titignan niya ako ng ganyan. Hindi ko na matutulungan si Yoyo. Sa huling tira na to ng dart. Kailangan na niyang mag-isa. Ate, magtiwala ka lang sa sarili mo. Sige. Nagawa ko na. Kuya, nagawa na natin. Ang galing-galing mo, nagawa mo na. Tutuparin ko ang pangako ko. Panalo na kayo. Bibigyan ko kayo ng puntos. Nakakuha ko ng perfect score sa mga kompetisyong ito. Sa puntos kong ito, sa darating na paligsahan sa dart, makukuha mo ang ikatlong pwesto. Pero, nang binigay mo na sa amin ang lahat ng puntos mo, tapos ikaw, sumali ako sa grupo ng mga kabataan. Dahil bata pa ako, hindi ako kwalipikado. Ang aking kakayahan, hindi ko kailangan gamitin ang laban na ito para patunayan iyon. Pagdating natin sa angkan ng Chu, hindi na nila tayo bubulihan. Umuwi na tayo, kapatid. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Ngayon, dahil sa puntos na ito, umakyat na ang ranggo ko. Top 4 na ako. Malapit na akong makarating sa top 3. Pero, Bibi, ano ang balak mong gawin? Wala ka pang anumang nagawa hanggang ngayon. Hindi ka mapapatawad ng tatay ko. May naisip ako. Hahatiin ko sa iyo ang kalahati ng puntos ko. Hindi ko kailangan yan. Si Chuman ang nagsabi sa akin na pumunta rito. Hindi niya sinabi sa akin na makipagkompetensya sa ranggo. May iba siyang pakay. Dapat kang umuwi na may magandang resulta. Pagdating natin sa tahanan ng mga Chu, hindi na nila tayo bubulihan. Tama ka, tama ang sinasabi mo. Kung gayon, susundin ko ang iyong payo. Sisikapin ko pang dagdagan. Sasali pa ako sa ilang paligsahan. Makakapasok ako sa top 3. Umalis ka na. Magpapahinga lang ako saglit. Dito na lang kita hihintayin mamaya. Kunin mo na. Para siyang bata.